Friends of the Divine Mercy Missionaries presents Rise of Mercy Healing Online. Friends, let's welcome, with all the love and mercy of the Lord, Kuya Rene. Good evening, friends, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kapatid all over the world. Again, welcome po sa ating programang Race of Mercy, ang programang puno ng biyaya, himala at pagpapala, kung saan tumutugon ang Panginoon sa lahat ng ating mga dasal, karaingan at kahilingan, lalo tigit sa panahon natin. Ang Diyos ay nasa ating lahat at hindi siya hindi sa kanyang mga anak na talagang naniniwala at nananampalataya sa kanya. Lagi nating tandaan, walang imposible sa Diyos. So brothers and sisters in Christ, again, itong gabi na to, mapupuno na naman tayo ng biyaya. At maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa. Tunay nga na talagang tuloy-tuloy ang pagpapala ng Diyos. Napakarami na nating mga subscriber at talagang tumututok sa ating programa linggo-linggo. So brothers and sisters in Christ, hindi po kayo magsisisi dahil ang Panginoon ang siyang mismong kumikilos sa programang ito. Tayo po ay instrumento lang ng ating Panginoon. Sama-sama po tayo. Magiging matibay ang ating pananampalataya at bawat isa sa atin ay laging pupuspusin ng biyaya ng ating Diyos na buhay. At ganoon din po, sa gabing ito, patuloy nating binabati at kasama sa ating mga dasal ang lahat ng ating mga kapatid na mga talagang ay napakabubuting mga tao dahil sila'y lumalayo sa kanilang mga pamilya para maghanap buhay, para sa kaunlad ng kanilang mga pamilya, para sa magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Ang ating mga OFW na kung saan sa iba't ibang panig ng mundo, ang tawag po natin sa OFW versus Filipino worshipers and all our brothers and sisters Filipinos all over the world na kung saan doon na sila naninirahan. So patuloy po nating binabati ang ating mga kapatid from Abu Dhabi at sa Dubai, Desiree De Leon, Renz Labao, Mila Ed Panilo, Josephine Narbasa, Josie Bernal, ang ating kapatid na si Sister Joy Cochrane ng Florida, USA. Diyan po sa Abu Dhabi, Awang Codillo at Mirna Cabang. Sa Anchorage, Alaska, Leonie Balderramos. Sa Australia, ang ating mga kapatid Belinda Hobling, Chris and Christine Peke, Lourdes Balbastre, Luz, Rafael and Ruther John Pedro, Marjorie Anco James, Minerva Osinga, Nora Rendes, at sa Brunei, Catherine and Jeff Gamo, Virgie Grutas and family, Camilita Obilio, Ching Makinano, Edinilio, si Elmer, Ernesto and Erwin, sa Canada, Marisa Hugo, Perla Saison, Raul and Elizabeth Marpa, Ruby Espinosilia, Shelly, Anna and Steve Arden, Alexander Tamoro sa Cuba, sa Sister Belinda Calcantara ng Dubai and Donna V. Cruz. Ganon din si Hannah Lucmayon, Jeffrey Reyes and family, Joel and Dali Alibio, Giovanni and Rochelle Rustia, Nanette Agostini, Nenita Atilio, Sarah May Baghukan. Sa Finland naman, ang ating kapatid ni Sarah May Baghukan, Edwina Premasio. Sa Hong Kong, Jennifer Belando, Melody Belano, and Nicelle Guardian. Ang ating mga kapatid sa Italy, Arvin Uy, John Clifford Norcio, Salvatore Paraguea. And sa Japan naman, Evangeline Dandoy and family, Loida Tejada Makizono, Sowen Sukegawa, at dyan po sa Jeddah, si Lovely Rustia. Sa Kuwait, ang ating mga kapatid na si Andy Alde, Elmer Juridico. Sa Libya, Adrian Bernil and Paul Bernil. Sa London, Ana Salazar. Sa Maldives, Micaela Joy Lopez. Ang ating mga kapatid naman sa New Zealand, Daryl and Wena Lim, Delilah Sagario, Father Edward Espanilla, Jules Senronia de Ramayo, Michelle Marie Legaspi, Mirabi Sanchez and family, Syra and Severino Lucmayon. Sa Qatar, ang ating mga kapatid na si Goldie and Fel Yoro,
Jinky and Randy Tolentino, Mark Lau, Ruben de la Peña. Sa Saudi Arabia, ang ating mga kapatid Ariel Dig, Belen Rubilla, Emilio Nilles, Enad Espinosilla, Irma Manago, Jasen and Jasper Alcuzar, Jonathan Bazares, Giovanni Ebcas, Landy Cabido, Lloyd De La Cruz, Rio Gicar, Rodelio Bensi, Romihilio and Diane Lucmayon, Stephanie Margaret Mirando, ang ating mga kapatid na mga seafarer na naglalayag sa iba't ibang karagatan, panig ng karagatan, Alejandro Romeo Rex and Nerman Marpa Jr., Army, Joanne and Arsenio Rustia Jr., Edgardo Burgite, Eduardo Huete, Joy Priores, Jupiter Pelicano, Lemuel Lugod, Mark, Genesis Tan Langit, Peter Lu Apa, Resel Espina, Rickson John Salvador, Ryan Medio, Teopilo Wilfredo and Benaventura Kapampangan Jr., Janet Diana Licera sa Singapore, Jay and Chong and Family Singapore, Joanna Rowena Necesario Meje, Susan Gulisao, sa South Korea, Alan and Josephine Lopez, sa Taiwan, birthday celebrant si Gay de la Salit, Ja Reyes Salamanca, and sa UK, Diego Garcia, Edgardo Petaliar Jr., Bebet Galvez. Sa US of A, Alan Dancel and Family, Anthony and Linicar Haber, Berdanila Ed Panila, Karina Basiles, Chato Beltran and Family, Edison Sunga, Faye Stanberg, Jerry and Julie Ramirez, Ines Teresa Polistico, Jonah Limpin and Family, Juliet Costes and Family, O'Connor Family, Bunny Adams and Family, Aji Kungo. So brothers and sisters in Christ, patuloy po tayong manalangin at talagang tayong lahat ay patuloy na pupuspisin ng ating Diyos na buhay. At marami pong gustong magpasalamat na nakatanggap ng mga biyaya din, special na biyaya mula sa ating Panginoon. Please watch this. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Sister Salvi Loyola, ang taga San Roque, 10 Avenue. I-share ko lang po sa inyo ang aking karanasan mula nung bago dumating sa amin si Divine Mercy. Lagi po namin sinusugod ang nanay ko sa ospital nung una. Alos gabi-gabi po lagi kami pumupunta sa ospital. Hanggang sa dumating sa point na tinanggihan na po kami at hanggang sa inuwi na po namin siya sa bahay. Nung dumating na sa amin si Divine Mercy, doon ko po sa kanya nakita na medyo maayos na ang kanyang kalusugan, unti-unti na po naging maayos ang kanyang pakiramdam. Naging masayahin na po siya. Nawala na po yung kanyang naramdaman na sumasakit sa kanyang katawan. At lagi na po siyang humingiti sa ngayon. Ngayon po, naging maayos na po ang nanay. Ang kanyang pakiramdam. Lagi na po siyang masaya. Kaya maraming salamat po kay Divine Mercy. Jesus, I trust in you. At ganoon din po kila Sister Merlin San Pedro, kay Sister Isel Solomeo. Maraming salamat po sa kanila at magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Ako po si Maya Veronilla ng San Roque, 10 Avenue. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung milagrong nangyari sa akin mula nung umattend ako ng Mass and Healing. Dahil nga po naimbitahan ako ni Sister Hazel Solomeo na umattend ng Mass and Healing sa Sanctuary. So, yun nga po, 2 beses pa lang po akong nakaka-attend. Ito na may milagro na yung mister ko po na nakulong ng 15 taon, nakalaya po. Pangalawa po, nagka-COVID yung isang anak ko, so kailangan namin i-swab lahat. Yun nga po, pag-swab, humingi pa kong tulong kay Sister Hazel na tulungan akong manalangin. At yun nga po, binigay niya yung milagro na yun. Nag-negative po ako.
Lahat po kami nagpaswab. Ako lang po ang negative. Kaya yun po yung napatunayan ko na talagang buhay ang Diyos. Basta lumapit ka lang sa Kanya, hindi ka niya bibiguin. So, laking pasasalamat ko po na naaya ako ni Sister Hazel sa sanctuary. Natandaan ko rin po yun, narinig kong sinabi ni Brother Rene na lahat ng nandito ngayon na sumali sa Mass and Healing ay walang magkaka-COVID. Tanda ko po yun. So, laking pasalamat po. Maraming salamat po, Brother Rene, sa Race of Mercy. Maraming salamat po. Sana po ipagpatuloy po ninyo yung napakabuting gawain. Marami po sanang maka-attend kagaya ko na mapatunayan na buhay ang Diyos. Maraming salamat po. Hello friends, ako si Joy Cabanyas from Lapu-Lapu chapter. Nasakit ko sa wala pa ang mahal na adlaw. So 2 weeks kapin ko nagluya. Nag-start kini nga nawala akong pangamoy, gilantan ko, giubo ko, hangtod sa sige na ko ginamog tambal, nagka-hyperacidity ko, diin mas ni grabe na nun akong sakit. Kaya sa sobrang sakit sa akong tiyan, dili na ko halos kalihok ug nawagtangan na ko ugana sa pagkaon. So sa tungod sa akong kabuhi, naglisod sad ko og ginhawa. So ang akong family, worried naman kaayo, gusto na unta nila nga ila kong dalon sa hospital, but nibalibad ko kay nito misalig man ko sa tumbuhing Ginoo nga iya ra kong ayuhon. So sa matag adlaw nagsige lang ko og chaplet o grocery. So sa Race of Mercy Healing Online ni Brother Rene, every Sunday man jud ko magtanaw ana sa nasakit ko nga sa panahon nga si Brother Rene magpray na para sa masakiton, nisabay ko niya sa pagpray. Ug ang akong kamot akong ibutang sa akong tiyan. So praise God, hallelujah. Thank you Lord Jesus Christ. Kay sa pag-abot sa Biyernes Santo, grabe ang miracle nga akong nadawat. Pag human ako pray sa chaplet sa 3 PM, gibati ako kagutom, suning kaon ko. Pag human ako kaon, gisingot ko, grabe nga daghan kayong singot. Nawala ang sakit ug hapdo sa akong tiyan, bisag ang kabuhi nga mo'y hinungdan nga naglisod ko ginhawa. How amazing God Jude. So thank you Lord Jesus Christ, Divine Mercy. Thank you Brother Rene. Thank you friends of Divine Mercy. Ako si Risa Novella, taga Subaliluan. Nagpasalamat jud ko nga sakan ko ni Divine Mercy. Doaw jud ko niya nga gikan ko na ospital. Nagpasalamat jud ko kay tungod sa akong faith sa Ginoo. Nasayo ko sa akong sakit nga na pag-ari niya sa pag-ampo nako sa chaplet. Ang nakoy wish nga granted. Nya karon nga week nami pagsuway na nakuan ko na sulbad na siya. Nya thank you kayo sa Divine Mercy and Friends. God bless. Ako si Joyce Edosa from Liloan, Cebu. Basta sa gisakan for the enrollment of the Divine Mercy. So, before we started, we prayed to Divine Mercy na akong sister kay madawat siya work. And then, karon right after before sa pagnaog ni Divine Mercy din sa balay kay thankfully, hallelujah, gidawat akong ate sa work. Such a great blessing. Thank Divine Mercy and also friends for giving us this opportunity here and for the enrollment of the Divine Mercy. We're so much grateful for the blessing and God bless us all. Magandang gabi po. Ako po si Jeanette Bonifacio from Pasig. Share ko lang din po sa inyo yung story ko po regarding po sa nangyari po sa amin. So, ako po ay COVID positive last March 22. So, hindi lang po ako yung nag-positive po sa aming pamilya, kundi 4 po kami. So, ito lang naman po is mild symptoms. So, thanks God pa rin po dahil yun lang po yung naranasan po namin. At the same time is, hindi po niya kami pinabayaan sa oras na yun.
Ang good thing pa po dito is nung na-detect po na kami po is COVID positive, nung kami po is pinalaboratory at lumabas po yung x-ray result po namin, na-detect po na kami po is may pneumonia. Pero wala po kami sintomas na kahit ano ng ubo or sipon. Then, habang kami po is naka-quarantine, after a week, kami po is pinaulit-ulit sa x-ray. So, thankful po kami dahil nung lumabas po yung x-ray result po namin, clear na po ulit yung lungs po namin at wala na po yung pneumonia na unang dineclare po sa amin. So, doon pa lang po is nagpapasalamat na po agad ako sa Panginoong Diyos. So, sa loob po ng isang buwan po ng pagka-quarantine po namin, mas lalo po pong nakilala si Lord. Mas lalo pong lumalim yung pagtitiwala ko po sa Kanya. Hindi lang po yun dahil doon pa lang po is hindi na po niya agad kami na pinabayaan sa lahat ng dinanas po namin sa Kanya. At ang masasabi ko lang po, bago po matapos yung quarantine po namin, sumagot po siya sa akin sa isang panalangin. Na ang sabi niya po sa akin na lahat po na nangyayari po sa amin ay pinahilin tulot po niya upang mapalagana po ang mabuting balita. Ito po ay matatagpuan sa Philippians 1 verse 12 po. So ako po ay lubos na nagpapasalamat, of course, kay Jesus, sa ating Panginoong may kapal, dahil last April 16, declared na po kami as COVID-free. So, doon pa lang po, napaka-blessed na po naming lahat ng aking kapamilya. At nagpapasalamat din po ako sa Friends Prayer Warriors dahil isinama po ako doon ng dito ko sa daily prayer na kahit ako po mismo ay nakikijoin po sa session na yon. Then, ganun din po sa Ray of Mercy online every Sunday na tumutugon sa lahat po ng panalangin, sa lahat po ng pagpapagaling, at of course kay Brother Rene na naging instrumento po sa kagalingan po ng bawat isa. And lastly po, gusto ko rin po magpasalamat sa mga prayer warriors po na walang sawang nagdadasal sa lahat ng nangangailangan po ng tulong. Yun lang po at maraming salamat. Thank you, Lord. Walang hanggang pasasalamat ay purihin ng Diyos na buhay. At alam ko sa mga oras na to, napakarami na namang nakakaranas, nakaka-experience ng kalakasan, ng biyaya, ng pagpapala, ng kagalingan. Yung mga kapatid natin ng mga may sakit, nawawala ng mga magbasa sa mga oras na to. Alam ko, marami na namang nilukuban ng Espiritu Santo at talagang binayayaan ng rays of mercy ng ating Panginoon. Purihin ka, O Diyos, at tunay nga ang iyong mga himala. Tunay nga ang iyong pagmamahal, talagang pure at talagang busila ko, Diyos na buhay. Thank you, Lord, sa lahat ng mga blessings sa aming Diyos na buhay. Nawa, lagi mo kaming yakapin ng iyong biyaya, ng iyong pagpapala, ng iyong kalinga, O Diyos, at ng iyong mga salita at ng iyong kabanalan naming Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, dear Jesus. So brothers and sisters in Christ, tunay nga ang ating Panginoon ay napakabuti. I know that many of you are already rejoicing at nakakatanggap na ng mga biya at mga himala. So brothers and sisters in Christ, ang ating pag-uusapan sa gabing ito, ang ating topic, Rays of Life and Hope. No? At saan ba kinukuha talaga ito? Saan ba kinukuha? May papakita po ako sa inyo na talagang ito hanggang sa kauli-hulihan ng aking buhay. Ito ang aking talagang libro. Napakarami kong nabasa sa buong buhay ko ng mga libro. No? Mula nung ako'y tawagin ng Diyos, hindi ko na kayang bilangin. Pero alam nyo, nung ito ay nasumpungan ko na, ito yung libro. No? Ito yung libro. No? Pakikita ko sa inyo. The Diary of Sister Faustina. Wow! Punong-puno ng himala, punong-puno ng grasya. Ang tawag ko nga dito, no? Ito yung kasunod ng Bible. Ano, isa pang yung ating banal na Biblia ay punong-puno ng himala. Itong dalawang libro na to, ang siyang bumubuhay sa akin, ang nagbibigay ng kalakasan sa akin, nagbibigay ng saya. Ay, talaga mga kapatid, araw-araw tinutulak ako magtrabaho. Araw-araw ay talagang maraming inspirasyon ng Diyos na buhay sa akin. At ito po yung nagbibigay sa akin ng sigla. At talagang ang puso ay talagang punong-puno na laging gusto kong maglingkod. Araw-araw mga kapatid, hindi nyo kayang paniwalaan kung ito man ay aking share sa inyo. Talagang walang katapusan na talagang yung galak, yung saya, yung buhay, yung himala, ay lahat-lahat na mga kapatid.
So, yung race of life and hope, ito yung sinag ng buhay at pag-asa, no? Yung sinag, ito yung liwanag na nagbibigay ng liwanag sa atin. Sabi nga natin, yung race of mercy, ito naman yung sinag ng awa, no? Sinag ng awa, sinag ng pagpapala sa ating mga buhay, sa ating paglilingkod, sa ating pang-araw-araw na buhay. Again, itong libro na to, ang ating pag-uusapan kung saan natin kinuha ang ating mga pag-uusapan. Dito, nakatala sa Diary 1748. Ang sabi riyan, mga kapatid, in your inconceivable love, you allowed your most holy side to be opened, and streams of blood and water gushed forth from your heart. Here is the living fountain of your mercy. Here souls receive consolation and refreshment. So brothers and sisters in Christ, napakabuti ng Diyos. Sabi dito, yung inconceivable, hindi malirip, hindi maabot, no? Hindi mawari na sobrang lawak, no? At yung sabi niya diyan, no, yung gushed forth from your heart, yung the blood and water, yung streams, ito po yung bumulwak na dugo na dumaloy at nagbigay ng consolation sa atin, ng aliw. Ito yung nagbibigay ng saya sa atin. Ito yung nagbibigay ng pag-asa sa atin. Ito yung nagbibigay ng refreshment sa atin. Sabi nga ng refreshment, pampalamig, pamatid uhaw. At talaga namang ang Panginoon ay laging sa atin mula dun sa pagdaloy ng banal na tubig at dugo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. So brothers and sisters in Christ, yung tinawag natin, yung ating binasa kanina in streams, no? You allowed your most holy side to be opened, no? To be opened, and streams of blood and water gushed forth. Ito po ay bumulwak, no? Na dumaloy yung dugo at tubig. Ito yung buhay ni Jesus. Ito yung talagang pinagkaloob ng Ama sa Kanya. Yung buong buhay niya, bumulwak ang banal na tubig at dugo. Para saan? Para sa kaligtasan ng nating lahat. Para sa kalakasan nating kailangan. Para sa ating mga mahihinang mga katawan, ito'y tayo lalakas. At kahit na, alam ko mga kapatid, kahit na yung mga namatay na ay pwedeng mabuhay. Marami pong ganyang mga istorya kung bakit maraming nagbabago, binabago ng Diyos, gumagaling, pinapagaling, lumalakas, pinalalakas. Ay yan po ang biyaya ng Diyos. Talaga pong napakabuhay na buhay ng ating Diyos na buhay. Lalo tigit, kayo na nandyan lagi, na laging yung nakalagay sa kanyang paanan, Jesus, I trust in you. Walang puknat na trust, mga kapatid. Sabi nga sa Diary 2:99, ang sinasabi rito, the two rays denote blood and water. The pale ray stands for the water. No, yung puti na sinag, ito stands for the water which makes souls righteous. And the red ray stands for the blood which is the light. No, ito yung buhay of the souls. Ang ibig sabihin, yung denote, nagmamanifest sa atin, no? Yung pagpapala ng Diyos, yung banal na tubig, siyang gumagawa ng katuwiran, matuwid ang ating mga kaluluwa. Nagiging matuwid. At yung buhay ng mga kaluluwa, ito naman po yung pinagpala sa atin, binigay ng Panginoon, yung red rays. Ito yung nagbibigay sa atin ng buhay ng ating kaluluwa. So brothers and sisters in Christ, bang dumadaloy yan. Alam niyo, mapakaraming himala na, no, hindi ko na kayang mabilang ang napakaraming mga testimonies, no, mga witness nating mga kapatid, talagang nakikita nila yung sinag ng buhay. Nakikita nilang buhay na buhay. Maraming beses nang nangyari, mga kapatid, yung image ng divine mercy ay talagang punong-puno ng pagpapala, o Diyos. Ay, maraming salamat, brothers and sisters in Christ, sa ating Panginoon. At alam naman natin, nasusumpungan natin every time na tayo ay merong race of mercy. At sa araw-araw, napakaraming nagpapasalamat. So brothers and sisters in Christ, yan po ang talagang buhay ng bawat isa sa atin. Sa Diary 299, yun ang kanyang sinabi, no? These two rays issued forth from the very depths of my tender mercy when my agonized heart
was opened by a lance on the cross. Ito po yung depths, yung lalim, yung agonized heart, yung agony, anguish characterized by suffering. No, niyakap ng Diyos yan para lang tayo ay magkaroon ng buhay muli, ng pagpapala ulit. Yung tubig at dugo, yan ay para sa atin dumadaloy hanggang sa ating kapanahunan, hanggat ang mundo ay talagang nandyan ang buhay ng Diyos. Yung blood and water, kung bakit merong rays of mercy, yan ay buhay na pinagkakalob sa atin. Hindi lang tayo pinagagaling, pinalalakas, at talagang lahat, yung bawat hininga kasama mga kapatid, yung lakas ng ating isip, yung lakas ng ating mga katawan, ay my dear brothers and sisters in Christ, yung kabuuan ng ating buhay. Yun yung buhay na ibinibigay niya sa atin na tumatagos, no? Ay talagang para sa ating lahat yan ang pag-ibig ng Diyos, my dear brothers and sisters in Christ. Talagang buhay na buhay ang Diyos. At ang sabi rito, this race shields souls from the wrath of my Father. Happy is the one who will dwell in their shelter, for the just hand of God shall not lay hold of him. No? Sabi diyan, yung sabi niya diyan, dwell in their shelter. Ang ibig sabihin, tumira sa silungan, nakikisilong, no? Na yung lukob ng Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos nakayakap sa bawat isa sa atin. At ang katotohanan, nakayakap lagi ang biyaya ng Diyos sa buong sanlibutan. At yan ay talagang dumarating sa bawat isa. Sa kanyang mga lingkod, sa mga nagmamahal sa kanya, sa mga sumusunod sa kanya, sa mga pinagpala, ay talaga naman kapatid, hindi mawawala yan. Ang buhay ni Jesus ay hindi mawawala. Laging tayo'y pagkakaloban niya ng kanyang banal na tubig at dugo, at talagang tayo nakasilong sa kanyang pagpapala, sa kanyang kabanalan, sa kanyang buhay. Yung buhay ng Diyos ay talagang iniaalay sa atin upang yung kanyang buhay na yon, tayo ay mabuhay sa pamamagitan ng ipinagkaloob niya sa bawat isa. So, ang sabi nga sa Diary 697, my Jesus, my strength, my peace, my repose, my soul bats daily in the race of your mercy. Oh, brothers and sisters in Christ, diyan pa lang, sa umpisa pa lang na yan, no? Repose, pahingahan. No? Kanina, silungan. Ngayon naman, repose, pahingahan. Pwede kang magpahinga kay Lord. No? Yan ang kanyang sinasabi dyan. No? At ang sabi ni Sister Faustina, my soul bats daily in the race of mercy, naliligo ng biyaya, ng awa ng Diyos. There is a moment in my life when I do not experience your mercy. There is not a moment, no? Ay talagang puno. Bawat gising, bawat hininga, punong-puno. Walang puknat kasi hindi humihiwalay ang Diyos, my dear brothers and sisters in Christ, sa kanyang mga anak, sa mga naniniwala sa kanya, sa mga obedient, sa mga nagbabago. There is not a moment in our life when we will not experience the love of God. Yung kanyang mercy, ang sabi niya rito, I count on nothing in my whole life, but only on your infinite mercy. It is the guiding thread of my life, O Lord. My soul is filled with God's mercy. Hitik na hitik mga kapatid. At itong diary na to, my dear brothers and sisters in Christ, I know, na-share ko na rin to. At yung hindi pa nakaharinig mga kapatid, alam niyo itong libro na to, 3 pope ang nagpapatunay ng sabi nila, punong-puno ng biyaya, punong-puno ng theological na laman, at talagang hindi malirip, hindi unfathomable, immeasurable ang biyaya. Sino yung Pope na yan? Pope John Paul II, Pope Benedict, Pope Francis ang ating Pope, mga kapatid. Imagine, 3 Pope sa isang libro na talagang pinatunayan nila at sinasabi sa bawat isa sa atin, masyadong hitik na hitik. Talagang punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng grasya, punong-puno ng mercy, punong-puno ng talagang hindi na kayang, wala tayong words na pwede pang sambitin, na sobra rito, my dear brothers and sisters in Christ. So sabi niya,
Again, I count on nothing in my whole life but only on your infinite mercy. It is the guiding thread of my life. Anong ibig sabihin nun? Yung gabay ng aking buhay. Brothers and sisters in Christ. So sa gabing ito, I know, marami na namang talagang, ay tumayo ka na dyan kapatid. Kung ikaw ay nakahiga, ngayon pa lang ay nakakatanggap ka na ng kalakasan. Kung ikaw ay may nasusum na meron ka nararamdamang mga sakit, sa mga oras na to, ay talagang, yan na pinapagaling ka na ng Diyos. Sa lahat ng mga nawawala ng pag-asa kapatid, ay huwag kang mawawala ng pag-asa dahil ang Diyos ang siyang gagawa ng lahat ng paraan. Alam niyo kung anong gusto kong i-share, kung anong pananampalataya meron ako, isa lang ang aking sinasabi. Ang sinasabi ko lang, God is the owner of this world and so, wala akong dapat ikatakot. He is in control dahil Kanya to. Lahat ng kapangyarihan dito sa buong sanlibutan ay pag-aari niya at walang hihigit dyan sa kapangyarihan na yan. At ang pinakamaganda kapatid, makinig ka brothers and sisters, gusto kong i-share sa inyo to at mas lalo nating maintindihan. Ang tatay ko, yun yung may-ari nitong sanlibutan na to. Ito ang pinakamaganda. At ang tatay ng bawat isa sa atin, iisang ating tatay, siyang may-ari ng buong sanlibutan. He can control everything if you believe in Him. So brothers and sisters in Christ, alam niyo itong libro na to? Binanggit yung word na race, no? Yung sinag. Ilang beses ba natin mababasa dito yung sinag? 70 times. 70 beses binanggit yung race. At dito matutunghayan din natin yung word na mercy, my dear brothers and sisters in Christ. Kaya nga, the diary of the Saint Faustina, because of the divine mercy, ilang beses? 1,259 binanggit yung word na mercy, my dear brothers and sisters in Christ. So brothers, mga kapatid, wala nang hihigit pa. Nasa tama tayong pamamaraan. Nasa tama tayo, sa oras na to, ay talagang kasama natin si Lord. Nandyan siya sa inyong mga tahanan. Kahit saang liblib ng mundo, nandyan siya sa iyong tabi, mga kapatid. So brothers and sisters in Christ, again, naway ikaw ay talagang tuloy-tuloy lang yung pagpapala. Hindi ka lang gagaling, kundi hihigit pang yung lakas. Hindi ka lang babangon, kundi talagang masusumpungan mo yung hindi mo inaasahan. Ay talagang this is a God na talagang hindi lang ipagkakalob yung nawala sa iyo, pero higit pa ang pagkakalob niya sa ating lahat. So brothers and sisters in Christ, yung mga may sakit, meron ka bang allergic rhinitis? Meron ka bang acid reflux? Meron ka bang body pain sa mga oras na to? Meron bang mga blood clot, my dear brothers and sisters in Christ? Sa aking experience, napakarami nang nagpa-pray over sa akin, kapatid. For many years, mga ooperahan na, my dear brothers and sisters in Christ. Yung isa, bibiyakin na yung ulo dahil may blood clot. Nung na-pray ko yan, alas 3 ng hapon, ay mga kapatid, kinabukasan dapat yun ay talagang yung bubuksan yung kanyang ulo. My dear brothers and sisters in Christ, kinabukasan, nawala yung blood clot. Diyan sa UST, may na-pray over din ako ng kapatid natin. Ganun din, may blood clot. Ay, kinabukasan, nawala. My dear brothers and sisters in Christ. Bakit? Siya yung may-ari ng buhay mo. Siya ang pinakamagaling na Diyos. Siya ang may gawa ng lahat ng mga doktor. Lahat ng mga doktor ngayon all over the world, yung talino ng lahat ng yan ay galing sa Diyos. At napakabuti ng mga kapatid natin. Naway, ipagpatuloy nating pagdasal ang ating mga doktor all over the world na talagang magkaroon sila ng lakas at determinasyon at malayo na sila sa sakit na COVID. Ikaw ba'y may cancer, mga kapatid? Ay nako, manalig ka sa Diyos. Yung mga COVID, nandyan ang Panginoon. At idinadasal din natin si Sister Bel Pabian ng kanyang family. Yung may asthma, merong gallbladder, heart problem, high blood, may lupus. Mga kapatid, meron tayong kapatid na dyan sa Cebu,
No, kapatid natin, ay naku, nung una pa lang, ay talagang parang wala ng pag-asa hanggang ngayon. Ang tagal ng panahon na naglilingkod. Diabetes, mga kapatid, may mga kapatid tayo na napuntahan, inintro na ng Divine Mercy. Nakahiga na, ang daming sakit. No, talagang wala na, nag-aantay na lang. Kapatid, ay, ang tagal na naglilingkod, tumayo, lumakas. Ay, binalik ang biyaya ng Diyos. Ngayon ay leader na rin ng mga ating clusters. Kasama siya sa ating paglilingkod. Hypertension, eye problem, glaucoma, goiter, hearing problem, kidney problem, stroke, lung problem, leukemia, late development, myoma, ay nako kapatid, tuberculosis, ay brothers and sisters in Christ, name it. Walang pwedeng hindi nagagawin ng Diyos. Nandyan lahat ang himala. Ikaw lang ang mahalaga. Ang iyong paniniwala, ang iyong pananampalataya, ang iyong tiwala, at makinig, pinakamahalaga sa lahat, at ang pagbabagong buhay. At ang pagsunod sa salita ng Diyos. Ikaw na nanonood ngayon, kapatid. No? Again, brothers and sisters in Christ, ako'y makikiusap sa inyo, napakaraming himalang nangyayari. Alam nyo, ikaw na nanonood ngayon, please share this program now. No? I-share niyo po sa lahat ng inyong mga kaibigan. Bakit? Ikaw din ay pwedeng maging channel of mercy, channel of grace, channel of healing, channel of conversion. Kung manonood ka lang para sa'yo lang, hindi matutuwa ng gusto ng Panginoon. Pero kung ikaw ay talagang maging witness ka ni Lord, send mo na yan, kapatid. Napakaraming gagaling sa iyong gagawin. Ano ba naman yung ating Facebook? Yung iba, 3,000 ang friends. Merong 4,000 ang friends. Merong 6,000 ang friends. Brothers and sisters in Christ, my dear friends, kapag kasinyer mo ito, hindi mo alam ang himala ng Diyos. Kung ano-ano nang pinag-uusapan natin sa ating Facebook, ngayon, ibang iyong pinapadala. Makapangyarihang Diyos ang iyong sinishare. At naniniwala akong ikaw din mismo ay magiging witness ng maraming himala ng Diyos nang dahil sa iyong pagdadala ng mga pagsishare nitong video na to, kapatid. Maging gabay ka, maging kalakasan ka, maging instrumento ka ng mga kapatid natin na naghahanap, lalo tigit sa ating kapanahunan, my dear brothers and sisters in Christ. Ang laking misyon yan, kapatid. Napakalaking misyon. Kanina nga tinitingnan ko lang, maraming salamat, no? Magpatuloy po tayo, share nyo lahat to. Pakiusap sa lahat, lalo na yung mga napagaling, nakatanggap. Ikaw na nanonood ngayon, naku, wag mong makalimutan ng pag-share nito, kapatid. Dahil napakahalaga. Natuwa nga ako, brothers and sisters in Christ, tinitingnan ko kanina. After 1 week, tinignan ko, meron na tayo, yung nakarang linggo natin, we have 43,000 na na-reach ng ating programa, my dear brothers and sisters in Christ. Napakabuti ng Diyos. At talaga namang sama-sama tayo na magtulong-tulong tayo na sa panahon nitong crisis na to, tayo ang tatayong mga buhay na patotoo ng ating Diyos na buhay. Dahil ikaw din ay makakatanggap, makakasumpong ng race of life, hope, grace, and mercy, brothers and sisters in Christ. At ngayon, my dear brothers and sisters in Christ, nais ko kayong anyayahan sa isang dasal. Samahan niyo ako sa isang dasal. At ito ay pinagkalob din ng Diyos na sa akin para ito ay ating dasalin sa ating paghingi ng pagpapala ng ating Panginoon. Ang ating dalangin ng awa. Sabay-sabay nating dasalin. Aming Ama, kami ay nagkakatipon upang ikaw ay parangalan, papurihan, at sambahin ang banal mong ngalan. Purihin ka, O Diyos, ng walang hanggang awa. Kami ay nananalig sa inyo. Ikaw na may lalang ng langit at lupa, at ng lahat ng sangkatauhan. Ikaw na walang sawang kumakanlong sa amin na iyong hinirang.
Ikaw na walang sawang nagbibigay ng hiram naming buhay, dinarakila ka namin. Niluluwalhati at pinasasalamatan sa iyong kabutihan. Sa kabila ng lahat ng ito, kami ay madalas napapalayo sa iyong kabanalan. Ang lahat ng sanhi ay nang dahil sa aming mga sala, pagmamahal sa aming layaw. Kaya ang buhay namin ay napapariwara, nanghihina, nasasadlak sa dusa, sa hirap, at sa iba't ibang mga sakit na dumadapo sa aming katawan. O Diyos na aming Ama, sa oras na ito, kami ay dumudulog sa iyo ng aming mga pangangailangan, kalakasan at pupuno ng aming mga sisidlan. Batid mo, O Diyos, kung wala ka sa amin, kami ay walang magagawa. Lalo tigit, ngayon na kailangan namin ng kagalingan sa aming mga sakit na nararanasan. Ang iyong pagpapatawad sa aming mga sala ay siyang magpapalaya sa amin sa bigkis ng kasamaan. Ang iyong banal na awa ang siyang magpapagaling sa amin. Ano man ang aming sakit, maging wala ng lunas sa tao, ngunit sa iyo ay walang imposible. O Diyos, Hari ng awa, lahat ng kapangyarihan at kabutihan ay sa iyo nagmumula. Basbasan mo at tulungan kami sa aming mga kahilingan. Pagalingin mo ang aming mga karamdaman. Yakapin mo kami ng iyong espiritu at ng sinag ng buhay ng tubig, dugo na nanggagaling sa iyong puso ay bumalot sa amin. Ito ang aming dalangin aming Ama sa tulong ng iyong anak na si Jesus kasama ng Espiritu Santo. Amen. Brothers and sisters in Christ, ang liwanag ng awa, ang sinag ng awa, the rays of mercy, patuloy nating damhin ng kanyang presensya. Hingin ng pagpapala, ang lukob ng banal na dugo at tubig, ang kanyang biyaya, ang kanyang buhay na nanggagaling sa kanyang puso. Naway dumaloy sa bawat isa sa atin at matanggap natin ang kagalingan sa mga oras na to. Let your holy rays of mercy, dear Jesus, depend upon us, O Lord God, and be with us, Lord. Grant us, O Lord God, your healing grace, your touch. Descend upon us and remain with us always, dear Jesus. And let your holy mercy grant peace, faith, love, and forgiveness in my life. All of this we ask through the mighty name of Jesus, your Son, who lives and reigns through the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. It becomes the ways of mercy, the fountain of healing grace. I want to praise you. I want to praise you. I want to praise you. I want to praise you.
Nothing is impossible with you. Take away the sins of our soul. Take away our burdens. Take away our fears. Take away all disease and sickness. Nothing is impossible with you. Nothing is impossible with you. Raise the mercy to heal your people. Raise the mercy, God, heal your land. Raise the mercy, heal your people. Raise the mercy, God, heal your land. Walang hanggang pasasalamat o Diyos at galak mula sa aming puso. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng aming tinanggap na biyaya sa mga oras na to. Nawa lukuban mo ang bawat pamilya. Yakapin mo ang bawat pamilya, O Diyos. Alisin ang mga takot, O Diyos. At iluyo kami sa lahat ng uri ng kapahamakan. Lalo tigit, Lord, sa virus ng COVID-19. Pag-isahin mo kami, O Diyos. Pag-alabin mo ang puso ng bawat isa sa amin. At kami gabayan, laging ilayo sa lahat ng mga masama, O Diyos. At ilapit mo kami sa iyong puso. Kami laging balutin mo ng iyong banal na tubig at dugo. At naniniwala kami, aming Panginoon, sa buong buhay namin, lagi ka naming makakasama. Ang liwanag ng aming mga isip at ang busilak na puso ay mananahan sa aming lahat. Kunin mo kami, O Diyos, sa bawat araw. Turuan mo kami ng iyong mga salita, aming Panginoon. Bigyan mo kami ng iyong pagpapala. Mga buhay na patutuo, mga buhay na salita. At ang iyong banal na Espiritu Santo ang siyang maghahari sa bawat isa sa amin. At muli, aming Panginoon, ang banal na sinag ng buhay, pag-asa at awa naway laging sumaaming lahat. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat, aming Panginoon. Friends, once again, maraming salamat din po sa inyong lahat na nakisa sa amin. Ulitin ko po, pakiusap. No, hindi ito pakiusap para sa amin. At ang mingi lang po ako ng tulong para sa ating mga kapatid na naghahanap, nawawalan ng pag-asa, nasa dilim, hindi natatakot. Baka ito na ang pagkakataon nang dahil ikaw ay nakikiisa. Share this video at maniwala ka, ikaw din ay makakatanggap ng pasasalamat mula sa ating mga kapatid. So, good evening, friends, at maraming salamat muli. Lagi nating tandaan, walang imposible sa Diyos.